Noong 2013, nang ipadala ako ni Mama sa probinsya, Leyte, para raw tumino. Pero sa totoo lang, alam kong isa yon sa mga palusot ng magulang kapag hirap na sila, lalo sa gastusin at pag-aaral. Masakit man, pero naunawaan ko rin sa bandang huli. 3 araw akong nagbiyahe pa uwi, at pagdating ko roon ay medyo hindi ako sanay. Mabuti na lang, may kababata akong babae na nauna nang bumalik sa probinsya at doon na nag-aaral. Matapang siya, palaban. Siya ang tagapagtanggol ko sa mga nambubuli. Pero kalaunan hindi ko na rin siya nakita. Huminto na pala siya sa pag-aaral. Natuto rin akong makisama sa mga lokal na kabataan. Matagal, oo, lalo na dahil sa language barrier. Pero nag-adjust ako. Ako naman ang dumayo. Kaya ako ang nagbago. Hanggang sa isang araw, may nakilala akong kakaibang kalaro. Isa siyang batang babae na maputi, maganda, pero wala siyang binabanggit na pangalan. Lagi lang siyang gustong maglaro. Tuwing hapon, tuwing uwian ko, palagi akong tumatakas sa lola ko tanghali-tanghali para makasama siya. Buong araw kaming naglalaro, para bang walang katapusan. Isang hapon, habang naglalaro kami sa buhanginan, malapit sa tabing dagat, sinundo ako ni Lola. Pag alis ko, kumaway siya sa akin, kakaibang kaway, parang may paalam. Kinabukasan, dumating si Bagyong Glenda. Noong una, sa bahay lang kami, pero nung lumakas na ang ulan at hangin, napilitang mag-evacuate ang buong barangay. Tumuloy kami sa isang hotel sa bayan at nanatili roon ng 2 araw. Pagbalik namin, agad akong tumakbo sa paborito naming lugar, tabing dagat. Nagkalat ang mga baryang, tila tinangay ng bagyo. Sabi niya dati, may alkansya raw siyang luma at baka iyon nga ang nadala ng hangin. Sa isip ko, baka nasira ang bahay nila dahil malapit iyon sa baybay. Pinuntahan ko ang bahay nila. Nandoon ang ate niya at papa, naglilimas ng tubig sa loob. Hinanap ko siya pero wala raw doon. Baka raw natutulog, kaya pumunta ako sa bahay-bahayan naming sira na ng bagyo. Doon ko siya nakita. Tumakbo ako papalapit, masaya. Tinawag ko siya, "Hoy!" at kumaway siya. Ganoon din ang kaway niya bago dumating si Glenda. Pero may bumabagabag sa akin. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. Ang lamig-lamig, pero baka dahil sa ulan, inisip ko. Tahimik lang siyang nakatingin sa dagat. Nang tanungin ko ulit ang pangalan niya, bigla niya akong sinagot. Seryoso, diretso, walang biro. Iba sa dati. Noon, iniiwasan niya sagutin yon. Ngayon, parang may bigat ang bawat salita niya. Nagpaalam na ako sa kanya at umuwi. Sa bahay, may mga usap-usapan sa labas. Lumabas si Lola, nakikinig. Ako naman, bata pa raw, hindi pwedeng makinig. Pero nung bumalik siya, binalita niya sa akin ang isang bagay na hindi ko matanggap. Nawawala daw yung kalaro mo. Mula nang dumating yung bagyo, hindi na siya nakita. Parang hindi ko maunawaan. Kausap ko pa nga siya kanina. Kasama ko siya. Hawak ko pa kamay niya. Pero kung totoo yun, sino ang kalaro ko? Sabi ng mga tao, baka tinangay ng hangin o nalunod. May nagsabing baka dinala ng engkanto, natabunan ng lupa, kung ano-ano. Pero ako ang pinakanalito sa lahat. Kasi nakita ko siya. Nakalaro ko siya. Pero kung totoo ang sinasabi nila, ibig bang sabihin, multo na lang siya? Simula noon, hindi ko na siya nakita. Hindi ko na rin nakita sa social media. Lumipat na raw sila sa Maynila. Wala sa mga post ang pangalan niya. Wala siya sa mga litrato. Parang hindi na siya bahagi ng kasaysayan. Roseanne, kung nasaan ka man ngayon, sana masaya ka. Hindi ko nasabi sa'yo noon na gusto kita, na crush kita. Akala ko may bukas pa tayong lalaruin, pero yun na pala ang huli. Salamat sa lahat. Hindi ko makakalimutan ang tawa mo, ang kaputian mo, ang lambing mo. Ikaw ang naging pinakamakulay na alaala ng kabataan ko. At kung nasaan ka man, sana may kalaro ka pa rin habang buhay. Kung naramdaman mong may nanonood
habang pinapakinggan mo to. Baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.